dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit kayong buwagong ang gumagawa rin? Okay, po ba kayo lahat? Mga kapatid at mga kababayan, malinaw po nating narinig sa pagbubuhat ng mananalita ng kapatid na yan sa sala ang pinanalayunin ng malakihang pagkilos na natin sama-samang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating kagawin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatili ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinaluluhapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, banayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang inahangad na pag-unlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Ronel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinaibigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-agsaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahalalang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pamimikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Gusto nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte. Alam mo ninyo? Yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13 na nakapagawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagkatawa na niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition lamang po ng extrajudicial killing ay talagang mga kawakan. Tayo ko nang bumabain yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay napahayag nandito pa sa si Pangulong Marcos sa namumuhimipit sa laban sa mga loob ng Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, tumutukoy po doon sa pasasagawa ng this is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and for what? For nothing. For nothing. Sabi po nito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in the teacup. Sa tempest in the teacup, ang ibig sabihin, isang napakalaking tabay na pinipilit ninyong palakihin
Napakalaki ng problema ng bansa na hinaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumugot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po, kinuha lang isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon doon sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous Republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat? Yung mga sumama sa manifesto ito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo? Tayo magkaisa upang panindigan ng nawa ng bahayat na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung mapagtutugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Sa makakaya tayo po lahat ngayon na sama-sama nagkakatipon ngayon na hindi mo mapilit kung ilang baka meron sa milyo po yan. Tayo pala yun ang nagkakatipon sa diwa ng tunay na kapayapaan ng pagkakaisa na nagrarami ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabatang problema ng ating bansa. Sapagkat, sabi niya, totoo naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong buti ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Bago magtapos, ay nalais ko pong sabihin dito ang buti ng kaalaman na inalaw sa isang 1957 novel na ang pamagat ay Atlas Shrugged ni Alice O'Connor na kilala sa turing Ayn Rand. Ang sabi po niya. Sa English muna po, pasensya na po kayo. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that the money is flowing from those who deal in goods but in favors, when you see that the men get richer by grab and bull, not by work, and you lose don't protect you against them, but protect them against you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. Kapag nakikita po ninyo na parang tayo mag-produce, ay hihingi pa tayo ng permiso sa mga tao hindi naman nakakapag-produce. At nakikita po nyo na umaabaw ang pera sa pamagitan ng pagkakong transaksyon at hindi sa pamagitan ng mga merchandise na nakikita natin. At nakikita ninyo kaya yung iba ay lalo nagiging mayaman sa pamagitan ng katiwalian at hindi sa pamagitan ng trabaho. At ang mga bakas ninyo, sila pa ang protection na. At ang mga bakas ninyo, ay sila pa ang lumalaban sa inyo. At kapag ang korupsyon ay ito ang itinatadhana, ito ang binibigyan ng reward. At yung katapatan ay ito ay nagiging sakripisyo ng personal. Alam na ninyo, na ninyong lipunan ay nasa kapahamakan. Mabigat po ito. Mabigat po ito. Ito ang dapat harapin ngayon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan. Hindi po biro-biro problema na hinaharap ng ating bansa. At bago ako tuloy ang magtapos, payagan ninyo kung ulitin ang sentimiento ni Edmund Burke, isang English political philosopher, na sinabi niya,
The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magtagumpay ang kasamaan ay masawalan ng ibo at walang gawin ang mabuting tao. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang kapatid na Aranelman para sa napakahalagang mensahe. Ikukontent kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa baga. The right to counsel. Wala na po. The right to confront the accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpang sa lalaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalalagay na totoo lahat ng nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rulo-dulo at walang due process? Ito po ang pinag-umumpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag napatunayan ninyo ang isang tao ay maaaring nagagawa ng kahit anong paglabas sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit kayong Quadcom ang gumagawa rin? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nakukuha lang ng korte. Yung mga chairman ng apat na komite doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa sa kamamahan ni Atty. Agaton. So sa halip na ang unahin na yung kapakanan ng mamamayan, sa harap liliwanag na napakaraming na nababantak panganin sa atin, sa ekonomiya, panglilipunan, pangsiguridad, orasyon sa kabayan. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nung mapipresent na ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Nakalain mo rin yung mga gusto nilang tatanungin ay yung pagkakasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang bilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro nag-inis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Ayaw ko nilang tanggapin. Nangingin sabihin, ayaw ko nagtitignan sa inyo, bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano ang ginawa nila? Hindi.
kinakailangan masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ang mga isa, kailangan natin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan mong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron mong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng bayan. So ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang committee na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po nila yung pagsisimula nila para magkaroon ng katuwiran na masabihin ng Vice President. Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin mo ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba, pinagsalita pa po ng isa. Nung magitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko wala pong katuwiran nito. Kailangan po tinindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sino maniniwala sa atin na tayo may karapatan gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Ang sabi po ng chairman, noted. Saan naman nakakita ng gano'n? Ang House of Representatives ay lugar na magpagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katuwiran. Kung hindi magsasalita si chairman. At pagkatapos po, sinabi ko ba? Bakit ba ako dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa naman ninyo isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay ibig sabihin, ang kumite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Hindi po dapat gano'n. Nung i-release ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Samantalang ako I delivered a full privilege speech. Hindi na pinag-uusapan nun. At ang nirelease ko po ay yung katulian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit ang full privilege speech, hindi man lang po i-reverse sa committee. Samantalang yung illegal po na privilege speech, daling ibinigay agad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minaduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihan mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? Nire-raise ko na naman po yun. Ayaw mo sumagot ang chairman. Ang pinagsasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, ilalitan ko po siya. Mr. Chair, huwag ka naman pong ganito. Ilalagay naman po natin sa konteksto at sa simulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagot din sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong isoltuhin. Sa puntong yun, alam po niya, pati pinalagay kong hopya, pinag-reman nila. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi
impeachment sapagkat ang impeachment ay tinatahana sa saligang batas. Ngunit kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabagin ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestigan nila po yung confidence sa batas. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit po 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidence sa batas. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisahin? Hindi ba masyadong halata ng mga pamamuli kaya? Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilalagay po natin sa ayon. Sana naman lang kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidence sa batas sapagkat lalayo ni Buraraw ay makagawa ng batas. Kung talaga gusto ninyong gawa ng batas, kasi po in aid of legislation. Palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga ito. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka na nakabalagas na batas, manukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nagkakapili ka ba merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mo manukala. Pagka ganun, alam niya kung sino tatawagin niya. At alam niya rin kung anong tatanong niya. Hindi mo ganun ang nangyayari ngayon eh. Dahil nga wala na rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas. Kung hindi husiin ang taong gusto nila husiin. Ito po ang nangyayari ngayon. Kaya